Ito na po, luto na ang ating gulay na niluto. Yan po ay mga fresh. Galing po sa garden na hinarvest natin. Napakasarap po nito. Tamang-tama po ito sa ating tanghalian. Kaya ito na po, i-enjoy natin ito. Napakasarap po ito. Ang mga gulay sa umaga. Magandang araw po sa lahat. Welcome po. Buhay Amerika with Ate D. Kumusta po kayong lahat? Sana po nasa mabuting kalagayan tayo ngayon. Kung kahit saan man tayong ng sulok ng mundo, sana po ay ligtas tayong lahat. Ito po ang aking morning routine. Magiinom ng tubig na mainit. Tapos po ito, gagawa po ako ng barley tea. Ayan, habang po ako umiinom ng mainit na tubig, gagawa po ako ng barley. Unang-una po ay kukuha po ako ng tubig. Lalagyan ko yung aking pot. Tapos, ayan, iaano ko na po siya. Lalagay ko na siya sa ating stove at papakuluin. Habang po pinapakulo ko ang tubig para sa aking barley tea, dito po ako sa aking garden. Ayan, mag-harvest po tayo ngayon ng ating mga gulay para sa ating pagkain or tawag dito, yung ating tanghalian po. Magluluto po tayo. At ito po ay marami po akong gulay ngayon kasi tuwang-tuwa nga po ako dahil ang aking patula ay maraming bunga. Ayan po, so kung nakikita nyo, ang gaganda po talaga ngayon ng aking mga patula. Kasi gumanda-ganda na po ang panahon dito sa disyerto, syempre. Disyerto po ang lugar namin. Ayan, nag-harvest na po ako ng patula. Ayan na po ang ating gugulayin. Nagkumuha din po ako ng alugbati. Alam nyo po, umakyat po talaga ako kasi ito po yung aking garden ay raised bed po siya, mataas ng konti. Kaya hindi ko siya abot. Kumuha din po ako ng saluyot. Kasi meron din po akong saluyot dyan. Alam niyo po, yung aking garden ay napaka sukal sa ngayon. Kasi parang lumago po ang aking mga halaman. Ayan po, umakyat ulit ako dyan. Kasi mayroon pa po akong haharvestin na 2 patula. Ayan, ang gaganda po talaga. Ayan. Huwag pong kalimutan mag-subscribe po sa aking channel kung nagustuhan nyo po itong aking video. I-like nyo po at mag-comment po kayo sa comment section. Mayroon po dyan like, share, at comment po. At dito naman po ang aking asparagus. Ayan, alam nyo po, palagi na akong nag-harvest dito sa aking asparagus pero hindi ko pa po napakita sa inyo, no? So, ngayon lang, ayan. Marami po siyang shoot ngayon or tawag dito, asparagus na tumutubo na pwedeng harvestin. Kaya, ayan, hinarvest ko na din po para dagdag po yan pang gulay. Tapos, dito naman po ay mag-harvest tayo ng okra. Ang dami din pong okra kasi alam niyo po, umulan kasi dito ng isang araw talaga na hindi ako makalabas. Kaya parang ito po ay pangatlong araw na hindi ko napuntahan kaya dumami po sila. Ayan, marami akong harvest ngayon ng okra. Masarap din yung okra. Minsan nga ini-steam ko lang yan, sausaw sa lemon at saka tuyo. Ayan, dito naman kumukuha ako ng malunggay. Maganda na rin ang aking malunggay. Ayan, marami po siyang mga dahon na. Kasi di po ba sa previous video ko sana, kung napanood nyo po ay namatay po yung aking malunggay. Pero ngayon, lumago po sila kasi gumanda-ganda na ang panahon. Dito naman ay sa aking talong. Kung nakikita nyo po, masukal ang aking garden. Ayan, may talong po ako. Maraming po siyang bunga pero hindi ko haharvestin lahat kasi hindi ko naman maubos kain ng isang kainan lang. So, ito na po ang ating mga na-harvest. Marami na po siya patula,
alugbati, saluyot at malunggay. Pero nung ito po, nakabalik na ako dito sa loob ng bahay, tapos na tayong mag-harvest at kumukulo na po yung tubig ng ating tea. Kaya nilalagay ko na ang barley tea. Ayan, para din po siyang roasted rice, mabango po siya. Kaya iyan po ang silbing inumin ko po sa isang araw. Ayan. So, dito na po ay mag-uumpisa na po tayong linis ng ating mga gulay. Ayan, uunahin ko po muna yung mga talbos ng kamote, kangkong, at saluyot, yung mga green muna. Ayan, pipilian natin yung dahon na maganda lang ang ating kukunin para at least, di po ba, para masarap din at presko po ito. Galing talaga sa ating garden. Kaya iyon po ang iyan po ang aking pinagkakaabalahan ngayong araw na ito. Kasi gusto ko pong maraming gulay, green talaga. Dito naman ay tapos na tayong magpili doon ng mga nilinis na natin yung mga green na mga dahon. So ito hinuhugasan ko na para ilagay natin sa tabi at para ready lang kung tayo ay mag-umpisa ng magluto. Ito naman ay malunggay na ang aking ginagawa. So ito huhugasan ko na siya para malinis na din. Para pag nagpakulo na po tayo ng tubig ay dire-diretso lang nating lutuin. Ganyan po ako magluto. Piniprepare ko po muna lahat at iyan naman po talaga ay maganda para kung baga hindi mo na inaano yung tag-iisa-isa mo pang huhugasan or something kung kumukulo na yung sabaw. So ito, okra ang aking nilinis. Ang okra naman ay tinatanggalan ko yan ng buto. Hindi ko kinakain yung buto palagi. Kaya minsan malinis siya, minsan may buto din. Ayan, hahatiin ko lang sa gitna. At ito naman ay nag-slice na ako ng talong. Yung talong naman nililinis ko lang, mamaya ko na siyang i-slice pag kumukulo na yung tubig. At ito, ang patula ay binabalatan na natin para ready na din sa ating lulutuing gulay. Bulang lang siguro ang tawag niyan sa Tagalog, pero sa amin, sa Ilonggo is laswa. Ano pa ba? Sa Bisaya is lauoy. Ayan, sa language namin sa Bisaya. At ito na ang tea, naluto na. Nag-tea na siya, so nilagay ko muna siya sa thermos para mayroon po akong mainit na tea sa buong isang araw. At ito, nagpakulo na po ako ng tubig. Lagyan ko lang yan ng luya at tanglad o lemongrass. Ayan, mga prusin po sila kasi yung luya, prusin yan, galing yan sa store na binili ko. Tapos yung lemongrass naman ay galing sa garden na hinarvest ko nung summer. Nilalagyan ko din po yun ng asin, konti lang. Tapos, nag-decide po akong lagyan siya ng gabi at kalabasa. Yung mga yon ay nabili ko lang sa store. Kasi wala pa naman akong kalabasa at wala akong gabi. Mahirap kasi sila patubuin. So ito na, kumulo na yung tubig natin at nilalagay ko na yung talong. Ganyan po ako pag nag-ano ng talong, diretso lang siya na hinihiwa ko. Ang sahog ko po dito ay yung maliliit na hipon na ano po siya, maliliit na hipon na dried. Galing pa po yan sa Pilipinas. So ito na, nilagay ko na lahat ng mga gulay-gulay natin, patula, talong, kangkong, at yung saluyot natin at ang ating alugbati. So ayan, lahat po ay napakasarap po. Luto na at ready na po sa tanghalian. Ayan, enjoy na enjoy. So ganyan lang po, kadali ang pagluto. Talagang walang itsi-buritsi. Talagang ano lang siya. Yung kung baga really organic na pagkain.
So ito na, kain na po tayo. Ayan, masarap po talaga sa katawan natin. Iyan po ay hinahanap-hanap ko talaga palagi, yung gulay na wala pong sahog-sahog, kundi yung mga gulay lang na green. Ayan. At ito po ay hindi po ako kumakain ng kanin. Kumbaga, gusto kong i-maintain yung low carb natin. Kumbaga, kasi mataba na po ako eh. Kaya, ayan, gumawa po ako ng puto. So, bali ang pinaka-carb ko po ngayon ay puto. Balinghoy po. Or balanghoy or kasaba. Ayan. Ayan po ang aking pinakakanin na. Substitute po sa kanin natin. Kaya, napakasarap din po ng puto. Ayan, wala po yung, walang asukal, walang asin, wala lang, plain lang siya. Talagang ginadgad ko lang, tinanggal ko yung juice niya, tapos bilad-bilad ko po ng konti bago ko lutuin. Ayan po, maraming salamat po sa panunood at sana po nag-enjoy kayo dito sa aking munting video. Huwag pong kalimutan, subscribe po. Buhay Amerika with Ate D. Ayan po ang ating munting channel. Maraming salamat po at shout out po sa lahat ng nanonood sa akin sa Pilipinas. Kung saan man po kayo sulok ng mundo. Ayan, sa mga kababayan ko, maraming salamat po. Mag-ingat po tayong lahat at God bless po. Bye-bye! Salamat po!